Taon-taon ay padami ng padami ang mga sasakyan sa mga lansangan at ang ikinababahala ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ay ang epekto nito sa tumitindi na namang traffic. In 2023, there are about 429,000 vehicle sales. So, Wala lagi. 400,000 car sales every year. In the next 5 years, that will be 2 million cars that will be added to our streets. And I think 30 or 40% of that will be in Metro Manila. Matagal nang isinusulong ni Ejercito ang infrastructure development at transport modernization para maibsan ang problema sa traffic sa bansa, lalo na dito sa Kalakhang, Maynila. Kaya't napakahalaga ayon sa senador na mapabilis ang lahat ng railway projects upang magkaroon ng opsyon ng publiko ng maayos at mabilis na paraan ng pagbiyahe at maiwasan ang paglalapa ng kondisyon ng trapiko. We have to fast-track all railway projects, specifically the North-South commuter line and the Metro Manila subway system. And I appeal to the implementing agencies, of course, the OTR and the local government units to really help, no, especially in the right-of-way. Kung mayroon pa problema sa right-of-way, dapat ma-resolve to. But there's no more reason to delay because the traffic will just get worse. Posible niya na magkaroon ng katuparan ng kanyang kahilingan dahil naibalik na ang pondo para sa railways projects at nasa mga kinauukulang ahensya na ang bola kung paano mapapabilis ang pagtatapos ng mga proyekto. Diin ni Ejercito, hindi na dapat maantala pa ang mga naturang proyekto. Talagang we will become a large parking lot. Maging parking lot na talaga tayo, lalo ang EDSA and the other major thoroughfares, if we do not fast track the NSCR and the Metro Manila subway system. So kung pwedeng 24 hours yan, talagang hopefully ang target 2028 partially operational yung MRT7, no, although that's a PPP project by San Miguel. All of these railway projects has to be operational very soon. If not, traffic will just get worse. Kasi po car-centered, everybody's buying cars. Sinasabi na sinyalis ng kaunlaran ng traffic, ngunit sabi ni Ejercito, mas akma na kasabihan na ang batayan ng maunlad na bansa ay ang sama-samang gumagamit ng mass transport system ang mga mayayaman at mahihirap. John Scosio, Radio Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-usisa.